Hi guys! Welcome to Tropang Trumpo! Ayusin mo, game na. Okay. Hi guys! Welcome to... Game na talaga. Game na talaga. Sige. Hi guys! Welcome to Goms TV! Dahil marami guys na nagtatanong kung paano namin ginawa itong video na to, yung twinning o yung tinatawag naming kausapin mo ang sarili mo challenge, ay gumawa namin ng video kung paano namin to ginawa. Kaya sit back, relax, hit like and subscribe kung magugustuhan mo yung video gagawin namin. Bago tayo mag-start ng tutorial kung paano ba ginagawa ang kausapin mo ang sarili mo challenge, bibigyan ko muna kayo ng konting background kung paano ba siya nag-start, kailan at saan, at kung bakit. Bigyan tayo ng explanation. Nandito si... Nandito rin ako. Yan, sige. Bibigyan ko kayo ng history kung paano ba siya nag-start. So, nag-start yung kausapin mo ang sarili mo challenge dahil today, alam niyo na, isang buwan na tayo halos na nasa ECQ o Enhanced Community Quarantine. So halos lahat ng tao wala magawa. So yun, minsan nag-message sa akin yung anak ko. Tapos sabi niya, Papa, meron akong video ginawa. Tapos, tinignan ko, aba pwede to ah. Ngayon, gusto ko siyang i-challenge kung... Kasi nung mga edad niya, gumagawa na rin kami ng mga video ng kuya ko na ng mga may tricks tulad nito. So yun, kaya naggumawa ako nung first video ko, nung kausapin mo ang sarili mo challenge. Tapos pinakita ko sa kanya. So nagustuhan niya. Tapos marami na rin mga nag-like. At saka nagtatanong kung paano ba ginagawa yung challenge na to. O yung effects na to. Just to give you an idea guys. Kung hindi niyo pa napapanood yung mga una kong videos na tungkol dito sa challenge na to, sana panoorin nyo. Tapos mag-like na rin kayo. Tapos so yun, after nun, ito yung mga iba pang sample ng mga video na gumawa, tsaka iba-ibang tao. Tulad nung kay Sir Jun Kabati Cubaldo. Ang galing nga. Wala, yung kayo champion. Kami siyang lumos yan Kami, wala. Semifinals lang. Bagsak. O, di ba? Ang ganda, di ba? Simple lang yan, pero one line lang, pero maiksi lang siya, pero maganda, di ba? So, yun. Eto pa, yung isa pang video, galing naman din kay Sir Toons. Paul, ano ba yung sa Cruz Elegance? Ang lakas mag-basketball nun. Gomer ang pangalan nun. Biruin mo. Nakakailang 3 points yun. Pag pinasahan ko na yun, shoot agad. Wala kuya. Magaling yun. Mapanood ko nga minsan yung kuya. Ang ganda, di ba? So, first time pa lang niyang gumawa niya. Nagtatanong pa siya sa akin kung ano pa ba yung mga pwedeng gawin. Tapos yun, kung paano pa ba yung mga pacing. Yan, katulad niyan. So, after nun, medyo ginalingan niya na para mag-sync talaga yung video niya. Ito yung ginawa niya.
Diba? Ang ganda, diba? Medyo ginalingan niya, diba? Kaya congratulations. Ang galing dyan, Sir Tunes. Ngayon naman, explain na namin sa inyo kung paano ba ginagawa yung tutorial natin ng kausapin mo ang sarili mo challenge. Okay mga ka-ECQ. Unang-una, ang tools na ginamit natin or yung apps na ginamit natin is yung KineMaster. So, yan din yung ginamit ko sa pag-edit ng video na to. Pati yung sa mga kausapin mo ang sarili mo challenge. So, available naman siya guys sa Google App Stores para sa mga Android users and Apple App Stores para naman sa mga iPhone users. Yan, okay. Click lang natin yung Google App Stores. Then, yan. Since Android user kasi ako, no? Then, sa search tab, search lang natin yung KineMaster. Yan. So, ito yung logo ng ng KineMaster mga ka-ECQ. Yan, click lang, then install. Yan. Since naka-install na siya sa akin, guys, then yan, click lang natin yung open. Then maglo-load na siya. After mag-load, lalabas na yung apps ng welcome page. Yan. Then, ito makikita para sa mga beginner na ito yung mga makikita natin para sa mga beginner pa lang sa KineMaster. Dito sa right side, dito mag-a-appear yung mga natin, yung mga current projects. Tapos dito naman sa kabilang side, ito naman yung mga ka-ECQ, ito naman yung mga ito yung i-click natin na button. Yan. Then, yan, paglabas on here, yung video, search lang natin yung video clip na gagamitin natin, no? So, open natin dito, click natin to. And then this time, pakita ko lang mabilisan yung clip. No? So, yan. So guys, kung mapapansin nyo guys, yung video yung video na ginamit ko para sa dalawang tao, yung dalawang taong ako, iisa lang, no? Yan, so one take. Diba? Professional actor. So, yan. Pero jokes mga ka-ECQ. Pakita ko sa inyo mabilisan lang yung video. Ayan. Para alam nyo kung paano mag-take ng video clip. So, ayan. So, ano ba yung dapat na unang gawin? No? Sa video clip pa lang guys, sa pagkuha pa lang ng video, dapat alam mo kung ano yung unang mga sasabihin mo o yung dialogue nyo, yung batuhan nyo ng lalo na pag impromptu. Katulad nito, impromptu lang siya. So, tandaan mo lahat ng mga sasabihin mo. Second, remember yung pagkakasunod-sunod ng mga dialogues na binitawan mo para alam mo mamaya yung dialogue ng isang ikaw kung ano yung sasabihin mo. Yeah, so yun. Yung pangatlo, dapat alam mo rin yung timing ng magiging usapan ng naunang ikaw. Yun, gets nyo ba? Ang hirap makipag-usap sa sarili, di ba? Yan, eto kung mapapansin nyo, ayan, lumipat na ako dun sa kabilang side. So, syempre, nagpapogi muna, ayan, papogi, tapos, ayan, tatalo na ako. Ayan, so, ganun ko gusto pumasok. So, ayan, then, cut natin yung clip, guys, mga ka-ECQ. Click, by clicking natin click lang natin yung button dito. Ayan. Then, click, ayan, then, duplicate as layer. Click natin yung duplicate as layer, yan. So, magiging dalawa na yung clip na isa, diba? Yan. Then, mag-a-appear siya on top. Hindi pa siya resize. Tapos, drag lang natin siya papunta dun sa front. Yan. Drag lang natin dyan. Yan. Hanapin lang natin. Hanapin natin yung papasok na ako. So, resize lang natin muna siya. Yan. Para pantay sa first layer. Yan. Okay. Then, lilitaw na, di ba? So, hindi pa kita yung second layer. Dito naman, hahanapin natin yung kung saan papasok yung isang ako. Yan.
hanapin lang natin, dahan-dahan, yan, sa pagtalon, di ba? So, tatalon, wait, pagbaba, dapat dun sa medyo pababa na ako, yan. Yan, oops, yun, di ba? So, balik lang natin yan. Sa medyo pababa. Yan. Yan natin ikakat. So, click yung layer. Then, trim. Trim. Timeline to left. Yan. Shorten lang natin to kasi may mga error ako dyan. So, yan. Pakita ko lang sa inyo. Yan. Hanapin natin yung charan. Din kasi ako papasok. Yan. Yung sa charan. Yan. So, habaan ko lang siya ng konti para bumalik yun. Konting salita. Then, yan. So, ilalagay ko lang siya dun sa may papasok na ako. Yan. Pero bago yun, i-send to front muna natin siya. So minsan kasi nawawala siya, diba? So, yan. Hanapin lang natin yung split screen. Then, kung piliin natin yung half screen, ito yung parang square. So, yan, half screen. Then, yan, i-adjust na lang natin sa gitna kung saan yung mahahati, yung hindi sila magdidikit. Yan. Yan, okay. Then, try natin i-play. Wait lang. So, yan. Sasalita. Then, charan! Yan, adjust lang natin. Kailangan banda dyan. Yan. So, yun. Yan na. Ready, charan! So, yun. Yun. So, yan. Tokis. Tapos yung isa, diba? Yung isa kanina, reaction shot siya. So, after ko magsalita kanina ng mahaba, yan, kasama yun sa clip na naka-standby lang ako for ilang seconds or 1 minute na para meron akong clip na reaction shot para sa kabila habang nagsasalita yung first layer. So yan yung unang ways kung paano mag split screen or yan magawa yung ating tricks. So ito naman yung second option na lagi ko rin ginagawa, guys. Yan. So kung pinipindot ko yung cropping, then saka ko i-adjust yan. Right, adjust natin banda rito. Yan. So i-adjust ko yan. Ang maganda kasi dito sa cropping, meron siyang option na masking. Yan. Ito yung masking. Yan yung mask. Then may feather siya. Yung opacity. So, piliin lang natin yung square para yung masking kasi may default niya naka-circle. So, yan. Ayusin lang natin yung feather para yung shadow, guys, meron pa rin siyang value yung from 0 to 100%. Yan. So, yun ang maganda sa cropping na pag-split screen. Pero syempre, mas mabilis yung split. Though, lalo na pag magkaiba yung lighting. Yan. So, mas okay sa akin yung cropping na option. So, yan. Play natin. So, ayun mga ka-ECQ. Sobrang dali lang niyang gawin, di ba? So, ang tatandaan nyo lang, yung split screen at saka yung cropping. Yun lang ang tatandaan natin. Pero syempre, download nyo yung KineMaster para makapag-edit kayo ng mga magagandang videos. At saka mas madali siyang gamitin, user-friendly, diba? So yun, kung nagustuhan nyo yung video natin for today, please like and subscribe, share nyo na rin, then don't forget to ring the bell.